GV Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express. Magandang umaga mga ka-vibes, kayo ay nakatutok sa GV Balita Express sa programang Good Vibes Morning. Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Frankie, at kasama rin natin sa istasyon, Studio Jock Tinay and DJ Joey Boy on the line, keeping us GV informed, GV aware, and GV updated. Muli, ito po ang GV Balita Express. oras natin ngayon, 5 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, hatid sa atin ng Alaksan FR. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na, up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. At para sa ating headlines, balita. Israel planong isabotahe ang pagtigil ng Iran sa 2 linggong tigil putukan. 84% ng mga umuuwing OFW mula sa gitnang silangan nais muling magtrabaho sa ibang bansa. DTI tiniyak na walang taas presyo sa mga pangunahing bilihin hanggang Abril at 30. At produktong petrolyo nananatiling hindi sigurado ang magiging diskresyon ng presyo. Para sa ating detalye ng balita, Israel planong isabotahe daw ang pagtigil ng Iran sa 2 linggong tigil putukan. Para sa detalye ng balita, ulat ni DJ Joey Boy. GV Balita Express. Pinaigting ng pamahalaan ng Iraq noong Miyerkules ang malawakang atake ng Israel sa Lebanon na nagresulta sa pagkamatay ng hindi bababa sa 89 na katao at pagkasugat ng higit sa 700 iba pang individual. Kaugnay nito, pinanindigan na maaari itong maging pagsubok na wasakin ang 2 linggong ceasefire na napagkasunduan ng Iran at Estados Unidos. Ayon kay Iran spokesperson Bassem al-Awadi, walang humpay na marahas ang pag-atake ng Israel sa mga sibilyan sa iba't ibang lungsod ng Lebanon ay nagpapakita ng hangaring ito'y ipagpatuloy ang alitan at sadyang guluhin ang umiiral na kasunduan sa kapayapaan sa pamamagitan ng sunod-sunod at malawakang mga operasyong militar. Dahil dito, iginiit ng Israel na hindi kasama ang tigil putukan o sa tigil putukan ang Lebanon at inihayag na target nito ang halos 100 lokasyon ng Hezbollah sa kanilang pinakamalaking sabay-sabay na atake mula nang magsimula ang digmaan kontra Iran. Samantala, habang naiulat din na nagpaputok ito ng warning shots sa convoy ng United Nations peacekeepers na nagdulot ng bahagyang pinsala sa mga sasakyan ngunit walang nasaktan. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. 84% ng mga umuuwing OFW mula sa gitnang silangan nais muling magtrabaho sa ibang bansa. Ang detalye ng balita hatid sa atin ni Student Jock Tinay. Pasok. GV Balita Express. Sinabi ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak noong Webes na karamihan sa mga overseas Filipino workers na bumalik sa Pilipinas dulot ng tumitinding tensyon sa gitnang silangan ay nais na muling makapagtrabaho sa ibang bansa. Dagdag pa niya, 84% ng mga kababayan natin na repatriate ay nananatiling umaasang makakahanap muli ng trabaho sa ibang bansa batay sa impormasyong ibinigay nila bago sila umuwi sa Pilipinas. Gayunman, ipiniliwanag niya na magkakaroon ng pagkakataon ang mga kababayan natin na makabalik sa kanilang mga trabaho sa pamamagitan ng pinabilis na pagproseso ng kanilang clearance, lalo na kung may valid employment visas pa sila. Samantala, mayroon humigit kumulang 200,000 pagkakataon na trabaho sa Asia, Africa, Europe at Amerika para sa mga OFWs na nagnanais na magbago ng trabaho o lokasyon ng kanilang pinagtatrabahuhan. Para sa GV Balita Express, ito si SJ Tinay sa GV 99.9, Your Good Vibes. DTI tiniyak na walang taas presyo sa mga pangunahing bilihin hanggang Abril at 30.
Para sa detalye ng balita, GV Balita Express. tiniyak ng Department of Trade and Industry na mananatiling walang pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin sa bansa hanggang April 30. Ayon kay Trade and Industry Secretary Cristina Roque, nagbigay ng commitment ang mga manufacturers na panatilihin ang kasalukuyang presyo ng mga basic at prime commodities tulad ng dilatang pagkain, kape, gatas, instant noodles at iba pang essential goods. Gayunman, aminado ang DTI na nararamdaman na ng ilang producer ang pagtaas ng gasto sa logistics at raw materials. Sa kasalukuyang patuloy ang isinasagawang monitoring ng ahensya sa mga pamilihan upang matiyak na walang magiging pagtaas sa retail prices. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At produktong petrolyo na nanatiling hindi sigurado ang magiging direksyon ng presyo. Para sa iba pang detalye, kasama natin DJ Joey Boy. Pasok! GV Balita Express. DJ Frankie, mga ka-vibes, nananatiling hindi sigurado ang magiging direksyon ng presyo ng produktong petrolyo sa mga susunod na linggo matapos lumabas ang magkakahalong indikasyon mula sa unang 3 araw ng trading sa Mean of Platts, Singapore. Maaaring bumaba ang presyo ng diesel ng hanggang 2 pesos and 50 centavos kada litro, ngunit may posibilidad din itong tumaas ng hanggang 3 pesos and 40 centavos kada litro. Ang gasolina naman ay maaaring hindi magbago o kaya'y bumaba ng hanggang piso kada litro. Dagdag pa nila, maaari pang mag-iba ang mga pagtatayang ito dahil may natitira pang isang araw ng trading. Samantala, bagamat bahagyang humina ang presyo kasunod ng 2 linggong ceasefire sa Middle East, inaasahan pa rin ang bahagyang rebound batay sa paunang projections. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. Suspect sa qualified theft na dakip sa operasyon sa Lipas City, Batangas. Ang detalye ng balita hatid sa atin ni Sirenjak Tinay. Pasok! GV Balita Express. Nadakip ang isang babae matapos ang isinagawang operasyon ng Lipa Component City Police Station sa Barangay Lodlod, Lipa City, Batangas, bandang alas 6:03 ng gabi noong Abril 7, taong kasalukuyan. Kinilala ang akusado na may edad na 33 anyos at residente ng nasabing lugar. Naaresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest na inisyo noong March 31, 2006 kaugnay ng kasong qualified theft na walang inirekomendang piyansa. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya na ng Lipa CCPS para sa kaukulang disposisyon. Para sa GV Balita Express, ito si SJ Tinay, sa GV 99.9, Your Good Vibes. 42 years old na most wanted person, timbog sa manhunt operation sa Tanawan City. Para sa detalye ng balita, GV Balita Express. arestado ang isang 42 years old na lalaking kabilang sa provincial most wanted persons matapos isinagawa ang manhunt operation sa Tanawan City. Kinilala ng Tanawan Component City Police Station ang suspect na si alias Oweng, isang tricycle driver at residente ng Barangay Boot, Tanawan City. Naaresto siya sa Barangay Poblacion 3 sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court Branch 83 noon pang July 3, 2025. Samantala, nasa kustodiya na siya ng mga otoridad at nahaharap sa kasong homicide na may inirekomendang piyansa na 120,000 pesos para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At higit 900 individuals sa buong lalawigan ng Batangas na huli sa ilalim ng Safer Cities Initiative. Ang iba pang detalye hatid sa atin ni DJ Joey Boy. GV Balita Express. Balita Express. Umabot ng 746 na individual ang nahuli ng Batangas Police Provincial Office sa isinagawang sabayang operasyon sa buong lalawigan ng Batangas bilang bahagi ng DILG Safer Cities Initiative kahapon, Abril 9. Pinangunahan ang operasyon ni Officer in Charge Police Colonel Meliton Salvador Jr. alinsunod sa pinaigting na kampanya ng Philippine National Police sa ilalim ng Enhanced Managing Police Operations at direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang police visibility at seguridad sa publiko. Sa kabuuang bilang ng mga nahuli, 158 ang pinagmulta habang 808 naman ang binalaan o pinalaya.
Samantala, pinaalalahanan din ng Batangas PPO ang publiko na makiisa sa pagpapanatili ng kaayusan sa pamamagitan ng pagsunod sa mga umiiral na ordinansa kabilang ang curfew sa mga menor de edad, pagbabawal sa pag-inom sa publiko at pagsunod sa batas trapiko. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. Mga negosyong walang kumpletong permit sa Lian, Batangas, ipinasara. Para sa detalye ng balita, si Renjac Tinay, pasok. GV Balita Express. Ipinasara ng Joint Inspection Team sa Lian, Batangas ang 6 pang negosyo matapos ang isinagawang inspeksyon sa mga establishmentong dati nang nabigyan ng notice to comply. Ayon sa lokal na pamahalaan, kinakailangang ayusin muna ng mga ito ang kanilang business permit bago sila muling payagang magbukas. Binigyan ng mga ito ng 15 working days upang maayos ang kanilang mga kinakailangang permit at dokumento, ngunit may ilang hindi pa rin nakatugon sa mga requirement kaya't naglabas na ng closure order laban sa 6 na negosyo na kinabibilangang ng 5 sa Barangay 3 at motor shop sa Barangay 4. Sa kasalukuyan, patuloy rin ang monitoring at inspeksyon ng mga otoridad upang matiyak ang mahigit na pagpapatupad ng closure order. Para sa GV Balita Express, ito si SJ Tinay, sa GV 99.9, Your Good Vibes. Building code mahigpit na ipinapatupad sa San Juan, Batangas. Para sa iba pang detalye ng balita, GV Balita Express. nagpaalala ang lokal na pamahalaan ng San Juan, Batangas sa publiko na kailangang kumuha ng building permit at iba pang kinakailangan dokumento bago magsimula ang anumang konstruksyon. Ayon sa LGU, batay sa umiiral na batas, hindi pinapayagan ang sinumang individual, negosyo, korporasyon o kahit anong tanggapan ng pamahalaan na magtayo, mag-ayos o magbago ng anumang estruktura nang walang kaukulang pahintulot mula sa Office of the Building Official. Dagdag pa dito, sa ilalim ng National Building Code of the Philippines, mahigpit ang pagpapatupad ng pamantayan para matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng publiko. Samantala, babala ng LGU, ang mga lalabag ay maaaring patawan ng kulang parusa gaya ng pagpapatigil ng konstruksyon at pagbayad ng multa. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. Tsuper at mangingisda makakatanggap ng mas panlalakas na tulong sa Taal, Batangas. Ang iba pang detalye ng balita hatid sa atin ni DJ Joey Boy. GV Balita Express. Kumilos na ang lokal na pamahalaan upang tugunan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa mga tsuper at iba pang apektadong sektor sa bayan ng Taal. Sa isinagawang public consultation, napagdesisyonan na kansilahin ang planong engrandeng selebrasyon ng ika-454 na anibersaryo ng bayan. Sa halip, gagawing simple na lamang ang pagdiriwang ng Taal Foundation Day at ilalaan ang pondo mula sa nakansilang aktibidad para sa mga programang pangtulong sa mga residente. Kabilang sa mga makakatanggap ng ayuda ang mga miyembro ng TODA, jeepney driver at mga mangingisda na apektado ng paggalaw ng presyo ng krudo. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. At para sa ating balitang weather, tropical cyclone sa labas ng Philippine Area of Responsibility, maaaring maging super typhoon. Ang iba pang detalye para sa ating ulat panahon, hatid ni Renjac Tinay, pasok. GV Balita Express. Mga ka-vibes, isang tropical cyclone mula sa labas ng Philippine Area of Responsibility ang maaaring pumasok sa susunod na linggo at lumakas bilang super typhoon. Ayon sa Pag-asa, maaaring magresulta ito sa pag-ulan sa isilang bahagi ng bansa, lalo na sa silangang Visayas, kahit na sa ngayon ay wala pa itong tuwirang epekto sa Pilipinas. Kaugnay nito, namataan ang bagyo alas 4 ng umaga sa distansyang 2,845 kilometro hilagang silangan ng Mindanao na may kapangyarihan ng hanging umaabot sa 55 km per hour at pagbugsong umaabot ng hanggang 70 km per hour. Samantala, posibleng magbago ang ruta ng bagyo dulot ng ridge ng high pressure area sa northern at central Luzon, kaya't maliit ang posibilidad na ito ay maglandfall sa bansa. Para sa GV Balita Express, ito sa SJ Tinay, sa GV 99.9, Your Good Vibes.
At para naman sa ating Good Vibes balita, mga tsuper nakatanggap ng tulong mula sa estudyante ng BSU para sa detalye ng balita. GV Balita Nag-abot ng kaunting tulong sa mga tsuper ang ilang estudyante ng Batangas State University sa pamamagitan ng pagbibigay ng libreng tubig at biskwit. Ayon sa mga estudyante, nag-ambag-ambag umano sila mula sa kanilang sariling baon at nakatanggap din ng suporta mula sa mga donation drive na kanilang isinagawa sa social media. Layunin nila na maibsan man lang ang kaunting pagod at hirap na araw-araw na dinadanas ng mga driver. Sa simpleng paraan na ito ay naway makapagbigay sila ng kaunting ginhawa sa hirap at dulot ng init ng panahong ito at ang patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 93.9, Your Good Vibes. 7:20 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. Ang ating balita ay hatid sa atin ng Lipa Medics Medical Center. At you may follow them on their Facebook page, Lipa Medics Medical Center, their Instagram at Lipa Medics Medical Center, and you may check out their website, lipamedics.com. Today is April 10, araw ng Friday mga ka-vibes. My name is DJ Frankie. Kasama natin sa himpilan, Sina Jock Tinay and DJ Joey Boy on the line, keeping us GV informed, GV aware, and GV updated. Muli, ito po ang GV Balita Express sa GV 99.9, Your Good Vibes. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong